Magiging lamang ka ng mga bote at pakete kinabukasan pagkatapos nitong gabing ito. Yun ay kung magagawa niyo akong patumbahin. Mga halagat, sugurin siya! Halimaw ka! Alam ko, kaya nga kami mga aswang, di ba? Sa tingin mo ba, nasa katayuan kami namin ngayon? Kung hindi namin ginamit ang kung ano kami ng tama? Hindi kami pangkaraniwang mga aswang lang na nag-aabang sa madilim na sulok o sa liblib na lugar. Mas maalam at mas matalino na kami kesa sa inaakala mo, Sanjo! Kapag nalaman kong may ginalaw kang taga rito, sinasabi ko sa iyo, uubusin ko maging pinakahuling angkan mo! Sige po. Teka. Parang may sumabit sa ngipin ko Teka. Kuko ba ito? Sandali. Bakit may daliri ng tao sa sabaw na ito? Ang dami mong arte. Busin mo na lang yan. Sandali. Bakit niyo ba pinipilit ang anak ko na kainin ng pagkain na yan na may daliri ng tao? Anong klaseng mga tao ba kayo? Kapanong version 2.0. Halika, manood ka na. Babala, ang pagnanakaw ng video o nilalaman ito ay isang krimen. Pwede kang makulong ng 3 hanggang 10 taon o pwede kang magbayad ng penalty mula 200,000 hanggang 2 milyon. Igalang ang pag-aali ng iba. Igalang ang batas. Huwag niyong subukan. Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong. Isa po akong tanod sa lugar namin. Gustuin ko mang magkaroon ng mas magandang trabaho, ay di ko rin magawa dahil wala naman akong natapos. Pero nababawi ko naman sa mga racket ko. Dahil maliit lang din naman ang binabayad sa akin bilang tanod ng barangay namin, dahil sa katayuan ko ay hirap akong mapansin ng babaeng nagugustuhan ko. Si Isabel. Lahat na yata nasa kanya na. Mabait naman siya kaso nga lang dahil na rin siguro sa sulsol ng nanay niya kaya di ako magkaroon ng puwang sa buhay niya. Pero dahil porsigido ako, pinipilit ko pa rin na kunin ang puso niya. Ayos na sana ang lahat hanggang sa dumating sa lugar namin ang mag-amang negosyante na Densyo at Joaquin para magtayo ng isang maliit na factory ng mga pagkain na siyang nagbigay ng oportunidad sa mga tao sa lugar namin. Pero sa pagdating nila, magbabago ang ugnayan namin ni Isabel sa isa't isa at ang kalagayan sa barangay. Dahil ang mga negosyanteng ito pala ay mga aswang. Ang pangunahing sangkap sa pagkain ginagawa sa pagawaan nila ay tao. Ako po si Sanjo at ito ang aking kwento. Pero mga kabangers at mga kayanggaw, kung bago pa lang po kayo dito sa channel natin na ito at mahilig kayo sa mga kwentong katatakutan, kung maaari, pindutin niyo po ang subscribe button pati na rin yung notification bell. Yung may nakalagay po na all, yun po ang pindutin niyo para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. At pag nagustuhan niyo naman po ang kwento natin ngayong araw, pakipindot na rin po ang like button. At i-share niyo na rin po ang video na ito para mas marami po tayong mayanggaw na mga bagong mga kabangers. At mag-iwan na rin po kayo ng comment sa baba kung ano ang inyong saloobin sa kwento natin ngayong araw. Isa-isa po nating babasahin ang mga comment po ninyo. Malaking tulong po ito para sa paglaki ng ating channel. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Uy, ano bang tinatambay nyo rito? 10 oras na ng gabi Kapag may nabalita ang krimen dito sa barangay natin kinabukasan kayo talaga ituturo ko. Umuwi na kayo! Uwi! Ay naku, grabe na talaga mga kabataan ngayon. Naghihirap sa paghahanap buhay ang mga magulang nila pero nagbubulakbul lang at tumatambay lang. Sanjo! Mukhang mainit na naman ang ulo natin Uy, kayo pala Tatay Ador. Wala naman po. May sinita lang ako na binatilyong nakatambay ron.
Nahuli ko pa nga na naninigarilyo eh. Naiiba na kasi talaga ang mga bata sa henerasyon na ito. Pero kahit papano natutuwa naman ako na iba ka sa mga kabataan ngayon. Pinapantay ko lang po ang katayuan ko tayo sa kilos ko. Tsaka libre lang ang maging mabuti. Isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo kaya maigi nang matatandaan ka ng tao sa kabutihan mo. Tsaka hirap naman na mahirap na nga ako. Wala pa akong kwentang tao, di ba? Ay, oo naman. Ay, teka. Alas 10 na ng gabi ah. Hindi ba't mga ganitong oras si Isabel umuwi galing sa klase niya? Ako na muna mag-iikot dito at abangan mo na siya sa may terminal. Hindi ko tatay si Tatay Ador, pero tatay ang tawag ng marami sa kanya. Ilang taon na rin siyang tanod sa barangay namin. May nag-iisang anak siya, pero bihira lang din umuwi dahil sa malayo ito nagtatrabaho, kaya dahil magkasama kami sa pagiging tanod, naging malapit din ako sa kanya. Mag-isa na rin kasi ako sa buhay, kaya alam niya na may gusto ako kay Isabel. Matapos ang pag-uusap namin, ay inabangan ko kagad si Isabel sa may terminal. At ang makita niya ako, napapailing na kagad siya. Isabel, hatid na kita banda sa inyo ah. Gabi na rin kasi, mahirap na. Sige, salamat Sanjo. Isang taon na lang, gagraduate ka na sa pagiging nurse mo. Alam mo, tamang-tama ang kurso mo kapag naging mag-asawa na tayo kasi kapag nasugatan ako, ikaw ang gagamot sa akin. Kapag nasugatan ka, pwede naman kitang gamutin pero kung maging asawa mo, mukhang malabo yata yun. Oh, bakit naman magiging malabo? Gwapo naman ako, masipag, higit sa lahat, palagi kang ligtas kapag ako ang kasama mo. Sa laki ba naman ng katawan ko eh, malabong hindi kita kayang ipagtanggol sa kahit na sino. Sanjo, kailan mo ba maiintindihan na hanggang kaibigan at kababata lang ang tingin ko sa'yo? At isa pa, gusto ko ng lalaki na kaya akong bigyan ng magandang buhay. Hindi yung ako pa ang maghahanap buhay para sa kanya. Pagkasabi niya nun sa akin, ay tinaasan pa niya ako ng kilay pagkatapos ay naglakad na mabilis. Mabait naman kausap si Isabel Cabanong, kaso pag sinasabi ko na ang mga ganoong bagay ay naiirita siya. Dinadaan ko na lang talaga sa biro minsan para hindi gaanong mapahiya o mahalata niyang nasasaktan din ako. Isang taon na lang kasi ay makakapagtapos na siya sa pag-aaral niya ng nursing at sa pagkakaalam ko'y kukunin siya ng kapatid ng nanay niya na nasa abroad kapag nagkalisensya na siya. Uy, teka lang! Ito naman di na mabiro oh! Ay nako kung ako sa iyo, Sanjo. Bakit di mo na lang subukan na mag-aral ulit? Kahit yung mga vocational lang, para may ibang skills ka kaysa habang buhay ka na lang nagbabantay sa barangay. Hindi naman makabubuti sa pamilya ang pagiging tanod lang eh. Oo, may mga racket ka, kaso hindi naman palagi yun. Uy, grabe ka naman sa akin. Hindi naman lahat ng nakagraduate may trabaho ah. Minsan pa nga, mas yumayaman pa yung mga di nakakapagtapos eh. Kapag ako talaga yumaman, lahat ng gusto ko bibiling ko. Ay nako, nahawa ka na sa pagiging palabiro at pagiging bolero ni Tatay Adoro. Oh, siya, nandito na ako sa amin. Tsaka na ako makikipag-diskusyon sa iyo kapag nasa mood ako ha. Salamat sa pagatid. Isabel, anak, ikaw na ba yan? Sino ba yung kausap mo? Magandang gabi po, Aling Sita. Hinatid ko lang po si Isabel. Gabi na po kasi masyado, baka mapano pa sa daan eh. Ay siya, sige. Pwede ka nang umalis. Salamat sa pagatid mo sa anak ko. Agad na pinagsarhan ako ng pinto ni Aling Sita. Hindi talaga kasi niya ako gusto para sa anak niya. Ngumiti na lang ako at umalis. Ako kasi ang nakatoka na magronda ng gabing yon. Tahimik naman at payapa ang gabi kaya matiwasay akong umalis kina Isabel. Nang sumapit ang madaling araw, ay bumalik ako sa barangay dahil oras na rin ng relyebo at para makauwi na rin ako. Naabutan ko rin si Tatay Ador na tinimplahan pa ako ng kape pagdating ko.
Kamusta naman kanina, Sanjo? Nagkakamabutihan naman na ba kayo ni Isabel? Ay, teka. Inumin mo pala muna itong kape mo, pinagtimpla kita. Nilagyan ko na ng gatas para hindi mo masyado matapang. At di ka mahirapang makatulog mamaya. Nako, salamat po, Tay. Nag-abala pa talaga kayo. Ayun po. Napagsabihan, dapat daw mag-aral ako para may iba akong alam na gawin. Sinabi ko naman na may iba pa nga na nakapagtapos pero hindi rin naman nakapaghanap ng trabaho eh. Samantalang ako, walang tinapos pero hindi nawawalan ng trabaho. Ay, hayaan mo na yon. Kaya lang nasabi yun ni Isabel dahil sa turo na rin ng nanay niya. Alam mo naman yan si Sita. Masyadong mapagmataas at umaasa lang naman sa padala ng kapatid niyang galing abroad. Yung paupahan nila, hindi naman talaga sa kanila yun eh. Sa kapatid ni Sita yun. Pero alam ko mabait niyang si Isabel kaya huwag mong susukuan ha. Sino naman po kasi nagsabi na susukuan ko si Isabel? Kahit anak pa siya ng dragon, hindi ko siya susukuan, Tay. Yan, ganyan ang bata ko. O sige na, ubusin mo na yung kape mo para makauwi ka na't makabawi ng tulog. Opo, salamat po ulit dito, Tay. Nang maubos ko na ang kape, ay agad na dumiretso rin ako ng bahay para makapagpahinga na rin. Pagkarating ko, biglang nawala yung saya at sigla ko kanina. Napalitan ito ng pagod sa pagroronda at bigat ng kalooban mula sa mga sinabi sa akin ni Isabel. Parang noon lang pumasok ang lahat. Biglang napatingin ako sa dingding ng bahay namin at nakita ko ang mga nakasabit na larawan ng mga magulang ko. Sabay, napatingin din ako sa lumang kahon na naglalaman ng mga gamit ni tatay noon. Hindi ko na binuksan dahil nakatulog na ako agad nang humiga ako sa mahabang upuan sa sala ng bahay. Nang magising ako, ay tanghali na at may kumakatok na sa pinto. Sandali lang! Oh, Tay, kayo pala. Pasok po kayo. Sakto dating ko, gising ka na. Sabi ko na nga ba't tanghali ka na magigising kaya nagdala na ako ng pagkain para sa'yo. Hala, ngayon po ba yung may trabaho tayo? Oo, ngayon yon. Kinontrata ko na yung parang magiging caretaker na di lang tayo makakapagtrabaho kapag may trabaho tayo sa barangay. Abala lang naman tayo ron kapag roronda tsaka nasabi ko na rin kay Kap na kailangan din natin magtrabaho para mabuhay. Ayun, naintindihan naman niya. Kaya sige, kumain ka na at maganda at hihintayin na rin kita rito sa labas ha. Sige po, Tay. Salamat po ulit dito Para talaga akong may tatay dahil sa iyo eh. Ay sus, tigilan mo ako. Di ako sanay sa drama-drama na yan ha. Pinilisan ko ng kumain at pagkatapos ay naganda na rin ako. Nang handa na ang lahat ng dadalhin ko, ay pumunta na kami ni tatay sa sinasabi niyang magiging trabaho namin. Libang kasi sa pagiging tanod ng barangay, ay kilala ring karpintero si Tatay Ador sa lugar namin. Hindi gaya ng iba na madalas bumali at papetiks-petiks magtrabaho o di kaya na may sinasabi na gagawin pero hindi naman pala. Si Tatay Ador, kapag sinabi niyang gagawin niya, talagang gagawin niya. Tsaka lang niya kinukuha ang bayad kapag tapos na o kaya kailangan niya talaga. Tay, ito bang sinasabi mo na gagawin nating bunkhouse? Sino bang titira dito? Ewan ko. Sabi lang nung nautusan may magiging malaking proyekto raw dito sa lugar natin. At malapit na. Kaya kailangan na ito. Kaya dapat matapos ito kagad kasi dito raw muna titira pansamantala yung may-ari at mga kasosyo niya. Proyekto? Wala naman akong nababalitaan na may ganun dito sa atin Ewan ko sa kanila. O siya, nandyan na yung mga mason. Pagkakarpintero lang ang magiging trabaho natin dito Sige po, Tay. Sinimulan na namin ang trabaho at mga bandang 5:00 kung kailan pa uwi na kami. Tsaka dumating ang caretaker na sinasabi ni Tatay Ador. Nag-usap sila nito
at tiningnan ang trinabaho namin nung araw na yon. Tiwala naman si tatay sa gawa namin kaya kumpiyansa siyang walang masasabi ito. Nakita kong parang natuwa naman ito sa amin kaya tinawag na ako ni tatay para umuwi na at roronda pa kami ng gabi. O tay, ano pong sabi nung kausap nyo kanina? May nasabi ba sa naging trabaho natin? Maganda raw. Ang sabi, baka dagdagan ang bayad sa atin kapag naging mas maayos at maganda kapag natapos na. Mga gaano po kaya katagal bago natin matapos yun? Wala pang 1 buwan, tapos na natin yon. Kapag binayaran na tayo, aayain ko si Isabel na lumabas. Pero kailangang may ibigay rin ako kay Aling Sita para pumayag. Baka madaan sa regalo eh. Kaya mabuti pa, para di masayang ang pera mo. Di magdala ka ng 1 sakong bigas sa kanila at grocery para mapapayag mo yung nanay ni Isabel. Oo nga no. Sige, gagawin ko yan tay. Kinagabihan, sa oras ng pagroronda namin, hinintay ko ulit si Isabel sa palagi niyang binababaan. Sakto namang pagdating ko ay may ilang lalaki na lumapit sa kanya at sinabing sila na ang maghahatid pero tinanggihan ni Isabel. Nang makita ko nagpupumilit ang mga ito, ay doon ko na sila sinita. Hoy! Anong ginagawa niyo kay Isabel ha? Ipapatawag ko kayo bukas sa barangay. Mga loko kayo ah! Alis! Alis! Hindi mo naman kailangan gawin yon, Sanjo. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Anong kaya? Kita ko nga kanina na natatakot ka na sa kanila eh. Tsaka hindi ko hayaang bastusin ng kahit na sino ang magiging asawa ko, no? Wow! Asawa talaga? Tigilan mo na nga ako, Sanjo. Ay teka, narinig kong isa kayo sa trumabaho dyan sa ginagawang bunkhouse ni Tatay Ador. Kumusta naman? Ayos naman. Sabi ni tatay, maayos at galante raw yung may-ari niyan. Kaya kailangan naming ayusin ang trabaho namin. Ay, siya nga pala Isabel. Pwede ba kitang yayaing lumabas kapag binayaran na kami? Sagot ko lahat ng gusto mong kainin. May pa bring home ka pa sa nanay mo. Aba, galante ah. Gaano ba kalaki ang kikitain mo dyan? Malaki ba? Oo, malaki. O so ano, payag ka na? Oo. Kapag napapayag mo si nanay na sumama ako sa'yo. Sige ba? Sabi mo yan ha? Makaraan nga ng halos 1 buwan na trabaho namin ni Tatay Ador ay natapos din kami. Binayaran na rin kami at may naging pasobra pa. Sinamahan ako ni Tatay Ador na mamili sa ibibigay ko kay Aling Sita. 1 sakong bigas at ilang mga groceries. At nang makabili na kami, ay agad na pumunta kami sa bahay ni na Isabel. Sakto pang linggo yon kaya alam kong walang pasok si Isabel. Saktong gabi na rin noon nang makarating kami sa kanila. Tao po! Tao po! Teka, sandali. Sino ba yan? Ay, nako. Ikaw lang pala, Sanjo. Wala nga ako rito. Huwag mo naman kausapin ng ganyan si Sanjo, Sita. Ito't binilhan nga niya kayo ng 1 sako ng bigas oh. May mga pag-grocery pa. Aling Sita, pwede ko bang yayain lumabas si Isabel bukas? Pangako ko po, iuuwi ko po siya na maaga. Kakain at mamimili lang naman kami tapos ihahatid ko siya kagad. Ay nako, baka kung saan mo padalhin ang anak ko. Hindi ako papayag. Nay, sino ba kaaway niyo dyan? Uy, nandito pala kayo, Tatay Ador. Teka, Sanjo, yung dala mo. Para sa inyo yan. Binili ni Sanjo. Ipapaalam ka kasi niya sa nanay mo kung pwede ka raw niyang ilabas bukas. Kakain lang naman daw kayo at mamimili ng mga gusto mo. Hindi nga ako papayag. Dalhin na lang namin to pabalik. Ayaw pala ni Sita pumayag eh. Pinabuhat na sa akin ni tatay ang sako ng bigas at binuhat niya na rin ang karton ng mga pinamili kong groceries. At nagsimulang umalis habang ako naman naiwan saglit.
Naiintindihan ko kagad na gusto niyang magbago ang isip ni Aling Sita kapag umalis kami, dala ang mga pinamili ko. At hindi nga nagkamali si tatay. Pinigilan kami ni Aling Sita at pumayag na ilabas ko si Isabel. Mabuti naman. Saan ba ilalagay ito lahat? Dito lang sa loob. Hay, Isabel! Kausapin mo ng maayos yang si Sanjo at tutulungan ko muna itong si Ador. Opo, Nay. Oh, paano ba yan, Isabel? Napapayag ko ng nanay mo na sumama ka sa akin. Huwag ka mag-alala. Basta si Sanjo Guapito ang kasama mo, safe na safe ka. Ewan ko sa'yo. Paano naman hindi papayag yun eh? Pinag-grocery mo ba naman? 1 buwan din ang tinipid niya sa grocery namin, no? Kaya, paano tatanggi yun? Ay, nako. Si nanay talaga, oh. Basta, sunduin kita ng alas 5 ng hapon bukas ha, para maaga tayo makauwi at magro-ronda pa rin kami. Sige, basta libre mo lahat, ha? Oo naman, ako pa ba? Kinabukasan nga ay nasa bahay na nila ako ng mga alas 5. Pinapasok ako ni Isabel sa kanila at si Aling Sita naman kahit pumayag na ay sinusungitan pa rin ako. Pabalik-balik siya sa harapan ko habang nakakrus ang mga braso at nakataas ang kilay. Nakaupo ako noon sa sala nila habang hinihintay si Isabel. Nang matapos na siya, ay bumaba na kagad siya at nagpaalam sa nanay niya na aalis na kami. Ay, Sanjo! Ingatan mo ang anak ko, ha? Opo, Aling Sita. Iingatan ko po si Isabel. Sige, Nanay. Mauna na po kami. O ano, saan mo ba gustong unang pumunta? Ikaw, kahit saan. Basta walang halong kalokohan, ha? Baka saan mo pa ako dalhin, eh. Uy, grabe ka naman sa akin. Alam mo, Isabel, kasing taas ng gusali ang respeto ko sa'yo. O sige, ganito. Sa amusement park ang una natin pupuntahan para masaya. Nung bata pa kami ni Isabel, ay lagi siyang dinadala ng tatay niya roon nung nabubuhay pa yon. At mula nang mawala ang tatay niya, ay naging madalang na ang pagpasyal niya roon, kaya doon ko siya naisipang dalhin. Pagkarating nga namin doon, ay siya na ang namili ng mga sasakyan at lalaruin namin. Mukhang hindi ka pa napapagod sa mga rides na sinakyan natin, ha? Ang totoo nga niyan, eh. Na-miss ko ang ganito. Si tatay lang kasi ang pasurpresa kung ipasyal kami sa mga ganito dati, eh. Salamat, Sanjo, ah. Walang anuman. Hayaan mo, kapag nagkapera ulit ako, ipapasyal uli kita dito. Hanggang sa magsawa ka. Sabi mo yan, ah. Oo, pangako. Ikaw pa ba? O teka, umupo ka muna ron at ibibili kita ng inumin at makakain natin. Sige, huwag kang magtatagal, ah. Pinaupo ko muna si Isabel sa bakanting upuan na nakita ko at bumili ng maiinom at pagkain namin. Nang makabalik na ako, nakita kong may lalaking nakaharap kay Isabel at hawak ang braso niya, kaya agad akong lumapit at pumagitna sa kanya at tiningnan ng lalaki ng diretso sa muka. Nagtaka pa ito sa ginawa kong pagharang sa kanya. Sino ka? At anong ginagawa mo kay Isabel? Nobyo mo ba siya, Isabel? Bakit kilala mo si Isabel? Sanjo, kumalma ka nga. Nabunggo ko siya. May nakita kasi akong batang nadapa, eh. Hindi ko nakita si Joaquin kaya nahawakan niya ako. Ngayon lang din kami nakakilala. Kaibigan ko nga pala, Joaquin, si Sanjo. Nililigawan ko siya. Kaya pwede ka nang umalis. So nagde-date pala kayo. O sige, di ko na kayo iistorbohin at may pupuntahan din naman ako, eh. Tiningnan pa ako ng lalaking yon mula ulo hanggang paa, para bang sinusukat niya ang pagkatao ko. Umalis na rin ito at pinaupo ko na rin si Isabel para makapagmeryenda na. Sinundan ko pa rin ang tingin ng lalaki. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya.
Parang may naaamoy akong misteryo sa pagkatao niya. Kalaunan ay natawa ko sa iniisip kong yun. Dahil bakit ako nag-iisip ng ganon sa taong noon ko palang naman nakilala? Uy, Sancho, sabi sa akin ni nanay may mga negosyante raw na papasok sa lugar natin ah. Magkakaroon daw ng pagawaan ng mga imported na alak sa atin. Mga pinroseso na pagkain. Kapag nagsimula na raw rito yon, magkakaroon na maraming trabaho para sa lahat na naririto. Basta, kaya pang magtrabaho, walang problema. At malaki raw ang sahod dahil sa ibang bansa pa raw ibebenta ay mga gagawin sa maliit na factory na bubuksan dito sa atin. Factory? Wala naman akong nakikitang ginagawang factory rito ah. Nakita mo ba yung lumang warehouse na malapit sa eskwelahan ng elementarya sa atin? Ginagawa na raw yun. Kaso, gabi para di makaabalan sa mga bata na nag-aaral sa umaga. Tsaka, wala rin naman mga nakakalasong kemikal o usok sa mga gagawin nila kaya ayos lang daw na dyan sila malapit. Ganun ba? Malalaman natin kung totoo ba yung mga sinasabi mo kapag nagsimula na silang magtrabaho. Kasi kapag nagkasakit ang mga bata sa eskwelahan ng dahil sa mga chemical nila, nagagamitin nila, o mga basura nila, ipapatigil din yan sila. Sa bagay, tama ka rin. May mga negosyante naman kasi na puro magaganda lang ang mga sinasabi sa umpisa, pero kalaunan, nagiging perwisyo na sa mga tao. Oo, tama ka. Uy, teka, mukhang late na. Tara na, mamili muna tayo ng pasalubong sa nanay mo tapos ihatid na rin kita. Nangako kong ihatid kita na maaga eh. Ay naku, Sanjo, huwag ka na mag-abala no. Sobrang dami na ng mga dinala nyo kagabi. Alam mo, kakaiba ka talaga. Kasi ang iba, bulaklak at tsokolate ang dinadala kapag aakit ng ligaw eh. Pero ikaw, isang sakong bigas, tsaka groceries. Ano naman mali doon? Mas practical pa nga yun eh. Makakain mo ba yung bulaklak? Tsaka sasakit pa ang ngipin mo sa tsokolate. At least, sa mga dinala ko, alam kong makakain nyo lahat yun. Pati ng nanay mo, di ba? Oo na. Salamat ah. Pasensya na rin sa pagiging masungit ng nanay sa'yo. Tsaka ako rin minsan. Alam mo namang pag-aaral mo nang nasa isip ko ngayon eh. At makapagtrabaho muna bago isipin ko yung pagkakaroon ng nobyo. Alam ko naman. Kaya nga ngayon pa lang nandito na ako para alam mo na kagad kung sino ang pipiliin mo. Pabiro man ang paraan ng pagkakasabi ko, pero seryoso ko roon sa sinabi ko kay Isabel. Namili na nga muna kami ng ipapasalubong kay Aling Sita bago ko siya inihatid sa kanila. Pagkarating namin sa kanila, ay naabutan namin si Aling Sita na nakaupo sa labas ng bahay nila habang may nakasinding katol sa harapan niya. Mabuti naman at dumating na kayo. Oh, Nay, bakit nandito kayo sa labas? Malamok pa naman dito. Mainit kasi sa loob eh. Dito na muna ako. Tsaka, wala namang lamok eh. Paano po magkakaroon ng lamok Halos isang kahon yata ng katol yung sinindihan niyo sa palibot niyo. Malamang, pati mga ninuno ng lamok talagang patay dyan. Akala niyo po hindi ko ihatid ng maaga si Isabel, no? Marunong po akong tumupad sa usapan, Aling Sita. O siya, pwede ka nang umuwi. Halika na sa loob, Isabel. Pabagsak pang isinara ni Aling Sita ang pinto at pinatay pa talaga ang ilaw sa labas nila habang naroroon pa ako. Napakamot na lamang ako ng ulo ko habang naglalakad paalis. Umuwi muna ako ng bahay para magpalit ng damit at pupunta pa ako ng barangay dahil magro-ronda pa kasamang ibang mga tanod sa barangay namin. Pagkatapos ko ay pumunta na kaagad ako ng barangay at doon naabutan ko ang isang pamilyar na lalaki kasamang isang matanda na sa tansya ko tatay niya dahil medyo hawig sila. Oh, nandiyan ka na pala, Sanjo. Kumusta ang paglabas niyo na Isabel? Ayos naman po, tay. Teka, sino po ba yung kausap ni Kapitan? Sila yung may-ari ng bunkhouse na ginagawa natin.
Nagpapatulong kay Kapitan para sa pagsisimula nilang mag-hire ng mga trabahante sa lugar natin. At siguro para sa ibang kailangan niya rin para makapagsimula na sila ng negosyo nila. Teka, yung lalaking nakabunggo kay Isabel kanina sa park yun kilala mo ba siya? Hindi, pero kanina sa pinuntahan namin ni Isabel, nakaka-engkwentro namin yung lalaki na yan. Mukhang mayaman nga sila. Parang di na makahinga ang matanda sa laki ng kwintas sa leeg Umupo na muna kami sa labas dahil wala pa naman ang ibang mga kasama namin. Maya-maya pa ay tumayo si Tatay Ador para magtimpla ng kape. Kaya naiwan akong mag-isa sa labas. Hindi ko napansin na nasa likod ko na pala yung lalaki na nakilala namin ni Isabel. Pumunta siya sa harapan ko at inabot ang kamay niya at kinausap ako. Kumusta? Ako nga pala si Joaquin. So, tanod ka pala rito? Oo. Matagal na. Para walang tambay at mga loko-loko sa gabi. Maganda yan. Para mapanatili talaga ang kaayusan sa barangay. Ay, siya nga pala. Liban dito may iba ka pa bang trabaho? Meron, mga racket-racket. Bakit mo naman natanong? Wala naman. Magbubukas kasi kami rito ng maliit na factory lang naman. Baka kako gusto mong magtrabaho para sa amin. Kumpara sa ibang mga kumpanya, mas malaki kami magpasahod. Narinig ko nga Sige, pag-iisipan ko. Joaquin, tara na at may pupuntahan pa tayo. Tiningnan ako sa mga mata ko ng matanda. Bigla akong nakaramdam ng kilabot sa kung paano siya tumingin sa akin. Hindi ko na kasi suot o ginagamit pa ang mga pamana sa akin ng itay na dating isang antingero. Mas gusto ko na lang kasing mamuhay ng pangkaraniwan, kaya ang lahat ng nalalaman at kaalaman ko ay tinago ko na lang. Pero ramdam kong may kakaiba talaga sa mag-amang yon. Nang sumunod nga na linggo, ay nagsimula na silang tumanggap ng mga aplikante at nakita ko si Isabel at ang nanay niya na papunta roon. Oh, Isabel, saan kayo pupunta? Huwag niyong sabihin mag-a-apply ka di ba nag-aaral ka pa? Hindi ako, kundi si nanay. Wala kasing age limit sa kanila Kahit anong edad pwede. Liban na lang pala sa menor de edad, syempre. Bakit niyo pa kailangan magtrabaho, Aling Sita? Di ba, nagpapadala naman ng pera yung mga kapatid niyo? Ano bang pake mo, ha? Sa gusto kong karoon ng sarili kong pera Isa pa, sapat lang para sa pag-aaral ng anak ko mga bigay nila at panggastos namin sa bahay. Minsan pa nga kulang Tumabi ka nga riyan at baka maabutan kami ng mahabang pila. Ikaw, Sanjo, wala ka bang balak mag-apply ng trabaho doon? Subukan mo na para may kasabay si nanay pag-uwi. Hanggang 6:00 lang naman daw ng gabi ang trabaho nila Kaya hindi maapektuhan ang trabaho mo sa barangay natin. Ay, pagdating talaga sa'yo, nangihina ako O siya, sige, sasama na ako. Ang totoo niyan, Kabanong, ay wala naman talaga akong interes sa trabahong inaalok na mag-ama na yon. Mas interesado ako sa kung sino sila at ano ang totoong pakay nila sa barangay namin. Unang kita ko pa lang talaga kasi sa Joaquin na yon, hindi na talaga maganda ang kutob ko sa kanila. Pumila kami roon ng ilang oras. Kakaiba sila sa mga kadalasang tumatanggap ng aplikante. Kung ang sa nakasanayan ay pagdadaling ka ng mga sangkatutak na papel sa pag-a-apply, sa kanila, basta alam mo at kaya mo pang magtrabaho, tanggap ka na. Buti na lang pala, inay. Maaga tayo. Kasi kung hindi, baka hindi na tayo nakapasok pa. At saka, napakabait pa ng may-ari, no? Kasi kakayanan lang talaga ng taong tinitingnan nila. Oo nga Sa susunod na linggo, babalik ulit kami pero doon na sa factory mismo para turuan kami ng mga dapat naming gawin. Basta, Nay, kapag hindi nyo kinaya, huwag nyo pong pipilitin. Nung hindi kaya, kaya ko yan. Ako pa ba? Teka,
Siya yung lalaki na bumunggo sa akin ah. Natatandaan mo ba, Sanjo? Isabel, tama ba? Anong ginagawa niyo rito? Sinamaan ko lang ang nanay ko na mag-apply dito. Ikaw, mag-apply ka rin ba? Naku, hindi. Katunayan yan kami ang may-ari ng factory. Nako, totoo ba iho? Ay, Isabel, bakit hindi mo sinabi na may kaibigan ka palang mayaman? Nay, tumigil ka nga. Nako, Joaquin, pasensya ka na sa nanay ko ah. Ano ka ba? Ayos lang yon. Gusto niyo bang magmerienda muna tayo? Sagot ko na. O siya, sige. Hindi namin tatanggihan yan, Joaquin. Oh, mauna na kami, Sanjo, ha? Di ba may trabaho pa kayo sa barangay? O sige na, mauna na kami. Hinila na palayo ni Aling Sita sina Joaquin at Isabel. Hindi man lang ako hinintay na sumagot. Sa kilos ng nanay ni Isabel ay halata na mas gusto niya si Joaquin kaysa sa akin. Nang sumunod na linggo ay nagsimula na ang pagtuturo sa amin ng lahat ng kailangan naming gawin. Naging taga-karga ang trabaho ko roon at taga-balot naman sina Aling Sita. May ibang mga trabahador doon at sila ang nasa pagawaan talaga ng mga mismong mga produkto. At lahat sila tagalabas ng baryo o hindi namin kabarangay. Bawal din kaming pumasok ng mga hindi naka-assign doon. Kapag sumuway ng kahit isang beses, ay tatanggalin ka agad. Sanjo! Ay, nandito rin kayo, Tay? Oo, doon ako sa mga alak nilagay Taga-silyado ng mga malaking lalagyan. Taga sa kaya tong ibang mga kasama natin, no? Para sila yung mga mas pinagkakatiwalaan dito Tsaka silang lahat nasa processing area. Kahit silip sa loob, bawal. Basta hindi ka nilagay doon. Ganun nga rin ang sa kabila Alam nyo, nakakapagduda tuloy. Baka naman ginagawa lang nila yon para talaga maayos at saka kung sakaling magkaroon ng problema ang nasa loob lang din ang sisisihin. Ewan. Pero iba talaga pakiramdam ko sa ginagawa nila, Tay. Hindi mawala sa isip ko ang pagdududa sa ginagawa sa loob ng pagawaan na yon at sa mag-ama kabanong. Dahil dito, pagkatapos ng trabaho ko, umuwi kagad ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, kinuha ko kagad ang kahon na nasa loob ng aparador. Binuksan ko at kinuha ang medalyon na bigay pa ng tatay ko. Sinuot ko ito at kinuha rin ang maliit na bote ng langis. Pantuko yon kung may aswang sa paligid o masamang elemento. Hindi man ako sigurado sa kung ano ang meron sa mga bagong salta, pero alam kong kailangan ko nang gamitin yon. Dinala ko na rin ang arnis ni tatay na sabi niya ay may basbas. Oh, bakit iba na yung dala mo ngayon? Kay tatay po itong arnis na ito, Tay Ador. Tinatago mo pa pala yung mga gamit niya. Bakit mo naman naisipan na gamitin yan ngayon? Ramdam ko lang kasi kamakailan, parang may bumubulong sa akin na gamitin ang mga gamit niya. May hindi lang po magandang hangin akong nararamdaman sa paligid ngayon Sanjo, kung ano man yung nararamdaman mo, palagi mo lang iingatan ang sarili mo, ha? Natatandaan ko ang tatay mo dati, ganyan din ang sinabi niya minsan kapag nakakasama ko siya. Nung una, akala ko wala lang pero malalaman ko na lang na may dinali ng aswang. Teka, ibig mo bang sabihin may aswang dito sa lugar natin? Hindi ko pa ho masasabi sa ngayon, Tay. Pero huwag po kayong basta magtitiwala sa mga bagong salta rito sa atin. Kapag may mag-aalok sa iyo ng pagkain at inumin, huwag mong basta iinumin, ha. Patakan mo muna ng kalamansi. Ha? Bakit ko naman gagawin yon? Malalaman mo po kapag ginawa mo yon. O sige na, aabangan ko pa si Isabel sa may terminal Iniwan ko na si Tatay Ador para abangan si Isabel nang sa gayoy maihatid ko na siya sa kanila. Ngunit wala akong nakitang Isabel sa terminal. Ilang sandali pa
ay may dumaan na sasakyan sa harapan ko at sakay nito si Isabel. Hindi niya ako napansin at nakita ko sa mukha niya na nakangiti siya. Bumalik ako sa pwesto namin ni tatay nang nakasimangot. Oh, bakit parang natalo ka sa perya yung mukha mo? Si Isabel po kasi tay. Nakita kong sinundo ni Joaquin. Nako, mukhang matindi ng kalaban mo ngayon ah. Malamang mas gusto ni Sita yun kasi mayaman. Boss eh. Pero, huwag kang susuko ha. Di rin kasi natin alam ang pake ng lalaking yun kay Isabel. Alam mo naman ang mga taga-syudad, iisa lang ang kadalasang pakay sa mga magagandang babae na nakikilala nila sa probinsya. Kung meron man siyang masamang balak, maiging mag-ingat na siya dahil hindi ko iaalis sa mga mata ko sa kanya. Lalo na kapag si Isabel ang kasama niya. Ay maigi naman kung ganon. O tara na, umikot na tayo. Sa paglilibot namin ni Tatay Ador, ay napadpad kami sa may factory. At dahil madilim at maitim din ang mga suot namin, hindi kami nakita ng mga taong pumasok doon. Gabi nga kasi pinoproseso ang mga produkto roon para kinabukasan ay ilalagay na lang sa mga lagayan at isiselyo. Naisipan ko silang sundan, ngunit nang patungo na kami roon, ay naagaw ang pansin namin ni tatay sa sigaw ng isang babae. Uy, tay, mukhang dinukot yata yung babae. Tara, lapitan natin! Tara, bago pa may mangyari sa kanya masama. Hoy, pakawalan niyo yung babae! Sanjo, mukhang ibang pakiramdam ko rito ah. Ihanda mo ang sarili mo. Kanina pa ako nakahanda, tay. Mga aswang ang mga yan, kaya mag-iingat ka. Kanina pa kumukulo yung langis na nasa bulsa ko eh. Nakatakbo ang babae palayo at sinugod kami ng mga lalaking kumuha sa kanya na noon ay nagpalit na ng anyo bilang aswang. Hindi naman ako umatras at sinalubong ko sila. Sabik akong masubukan ng pamalo ng itay sa mga aswang. Kaya raw kasing lumusaw ng aswang ang arnis na yun. Dahil hindi to basta-basta na katulad ng pangkaraniwang arnis lang. Akala nyo aatrasan ko kayo ah. Wala kaming kabarangay na mga aswang. Kaya hindi na kayo makakalis ng buhay sa lugar na ito. Diyos ko! Tama ka nga, Sanjo. Mga aswang nga sila. Paano ko malalabanan ng mga ito sa pamalo lang? Sa likod ko lang kayo, tay. Ako po bahala sa inyo. Saan ba galing ang mga ito? Buong puwersa kong pinaghahampas ng arnis na hawak ko ang mga nilalang na yon. At sa bawat matatamaan ko, nagliliyab sila at nagiging abo sa hangin. May isang nakatakas sa kanila at naiwan ang bakanting sasakyan na ginamit nila. Wala rin plaka ang sasakyan. At dahil hindi namin alam ang gagawin, agad na sinumbong namin ang nangyari sa barangay liban sa ginawa namin ni Tatay Ador na nakipaglaban sa mga aswang. Dahil alam kong walang maniniwala kapag sinabi namin. Kung hindi lang talaga tayo magiging katawa-tawa sinabi ko na sana nangyari sa ating kanina. Kahit naman po ako, tay. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag nalaman natin kung paano nakapasok ang mga aswang na yun dito sa lugar natin, hindi na tayo magiging katawa-tawa sa lahat ng tao. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kanina na mga aswang ang nakalaban natin. Tama talaga ako, Tubko. May kakaibang nakapasok dito sa atin. At ayaw ko mang magbintang pero mukhang may kinalaman yung mag-amang negosyante na may-ari ng factory. Matinding akusasyon yung sinasabi mo, Sanjo. Kailangan muna natin makasiguro na tama nga ang hinala mo. Aalamin ko ng palihim ang mga ginagawa nila bago pa mapahamak ang mga taga rito sa atin. Nang sumunod na gabi ay dumalaw ako kina Isabel. May dala akong isang tangkay ng bulaklak at kakanin para sa kanya. Kumatok ako ng isang beses. Tsaka ako pinagbuksan ni Aling Sita. Nakataas pa ang kilay niya sa akin at tinataboy ako paalis. Maya-maya naman ay lumabas na rin si Isabel nang marinig niyang tumaas na ang tono ng boses ng nanay niya. Nay, ano po nangyayari dyan? May tinataboy lang akong hindi naman talaga welcome dito sa bahay natin. Sanjo,
Maigi pa sa susunod ka na lang bumalik. Ha? Bakit? May gagawin ka ba? Gusto lang naman kitang kumustahin eh. Naging abala lang kasi ako ng mga nakaraang araw. Para sa'yo nga pala. Hindi na kailangan. Iuwi mo na lang yung mga yan. Dahil dinalhan na ni Sir Joaquin si Isabel ang malalaking bouquet ng bulaklak. Maraming chocolate. May cake at regalo pa. Kaya, sa'yo na lang yan. Para may dagdag kang kakainin o ipakain mo sa mga kasamahan mong tanod. Isabel, may problema ba? Uy, ikaw pala yan, Sanjo. Aakyat ka ba ng ligaw kay Isabel? Yan lang ba dala mo? Mukhang napilitan ka pang bilhin ng mga yan eh. Huwag ka na mag-alala. Marami na akong dinala para sa kanya. Sanjo, umuwi ka na lang. Tsaka na lang tayo mag-usap at may bisita pa ako eh. Umalis na lang ako at nagpunta kay Tatay Ador. Bumili rin ako ng alak para sa amin. Laking pagtataka niya kung bakit ako nagawi sa bahay niya. Saktong nagluluto siya ng adobong palaka noon, kaya sa kanila na lang din kami nag-inuman. Alam niya na agad na si Isabel ang problema ko dahil sa dala kong bulaklak. Alam mo, Sanjo, may mga bagay talaga na minsan kahit anong pilit natin kung di talaga para sa atin, di talaga natin nakukuha. Nandun si Joaquin sa kanila nung pumunta ako, Tay. Akala ko iba si Isabel. Na hindi siya katulad ng nanay niya na sa estado at bulsa ng isang tao ang tinitingnan. Hindi pala. Sanjo, iho, may sasabihin ako sa'yo, ha? Huwag mo tong mamasamain. Kung halimbawa, anak ko si Isabel, magsusumikap ako na makapagtapos siya para magkaroon ng magandang buhay. Hindi rin talaga ako papayag na mapunta siya sa lalaki na hindi stable ang kita. Walang ipon o sariling bahay. Para niyo namang sinasabi na hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Kung ikaw ang tatanungin ko, masasabi mo ba sa sarili mo na karapat-dapat ka na sa kanya? Hindi po. Yun naman pala eh. Kaya gawin mo ang lahat para maging karapat-dapat ka. Kung sakaling hindi man si Isabel ang para sa'yo, di kahit sa susunod na babaeng magugustuhan mo. Sige po. Pag-iisipan ko po yan. Napagtanto kong tama ang sinabi ni Tatay. Dahil doon, kahit na mabigat sa loob ko, tinigil ko ang panliligaw kay Isabel. Hindi ko na rin siya inaabangan sa sakayan dahil sinusundo naman siya ni Joaquin. Ang tanging nasa isip ko noon ay malaman ang totoong pagkatao ni Joaquin. Hindi nga nagtagal noon, nalaman kong magkasintahan na sila. Malayo sa sinabi sa akin dati ni Isabel na pag-aaral muna ang uunahin niya bago magkaroon ng nobyo. Ginugol ko na lang ang sarili ko sa trabaho at pagmamatsyag kay Joaquin. Sandro, ayos ka lang ba? Bakit yun lang po na itanong yan, Tay? Siyempre, ayos naman lang po ako. Ang tunay na lalaki, kayang tumanggap ng pagkatalo. Pero hindi ibig sabihin nun, tatantanan ko na yung mag-amang yan. Lalo na yung Joaquin na yan. Papunta na nga rito Ikaw ba si Sanjo? Oo, ako nga po. Bakit po? Kailangan kita sa opisina ko mamaya, katapos ng trabaho mo. Hindi ko alam kung anong dahilan bakit ako gustong makausap na matanda. Pero tumango na lang ako. Nagkatinginan pa kami ni Tatay Ador nang umalis na ang matandang si Dencio sa harap ko at nagtitingin-tingin sa mga ginagawa ng iba kong katrabaho. Pagkatapos ng trabaho namin, pumunta na ako sa opisina. Si Tatay Ador naman ay sinabi na hihintay na lang niya ako sa labas at para may kasama akong umuwi dahil siya naman ang partner ko palagi sa pagro-ronda sa gabi. Magandang gabi ho, Boss Dencio. Magandang gabi rin sa iyo, Sanjo. Maupo ka muna.
Ano po bang sadya niyo sa akin at pinupunta niyo ako? Umaabot daw pala kayo sa pagroronda dito. Oo. Pero salitan kasi kami. Minsan kami ni Tatay Ador, minsan naman ang ibang mga kasama namin. Oo, alam ko yan. Maglalagay na kasi ako ng mga gwardiya rito kaya sinabi ko kay Kapitan na huwag na kayong paabutin dito. At kung sakali mang magkakaroon ng problema magsasabi naman kami kaagad. Sinasabi niyo po bang iwasan na namin dito banda? Parang gano'n na nga. Kung ayos naman na pala kay Kapitan, wala naman ako magagawa. O sige po, mauna na po ako at may trabaho pa sa barangay. Teka, kunin mo muna tong regalo ko para sa'yo. Inabutan niya ako ng pera na ikinagulat ko. Di ko ito tinanggap pero pinilit niyang ilagay sa kamay ko. Pero nang dumapo ang kamay niya sa akin, ay napaatras siya. Para siyang bahagyang nasaktan nang mahawakan ako. Nagpaalam na ako na aalis at hindi na niya ako pinigilan. Nang lumabas ako, ay nagtaka ako kung bakit wala na sa labas si Tatay Ador. Inisip ko na lang na baka hindi na siya nakapag-antay at nauna nang umalis. Biglang sumamari ng pakiramdam ko kaya hindi na muna ako rumonda at bumawi na muna ako ng pahinga. Nakakapanibago naman si Tatay. Kapag sinabi niyang hihintayin niya ako, talaga namang hihintayin niya ako. Bakit ngayon biglang nawala? Ay, baka ngayon lang naman. Grabe. Bakit kaya biglang bumigat yung pakiramdam ko? Baka nasobra na ako sa pagod Baka tulog na nga. Sanjo! Buksan mo ang pinto. Si Tatay Ador to. Teka, boses ni Tatay Ador yun Itong matandang to talaga Iniwan ako tapos pupunta rito sa bahay. Eto na po, sandali lang. O Tay, iniwan niyo ako. Sanjo, tulungan mo ako. Diyos ko Tay, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat at duguan ka pa? Hindi na nakasagot pa si Tatay Ador sa tanong ko dahil nawala na ito ng malay. Agad ko siyang dinala sa loob at inihiga sa higaan ko. Parang nanlamig ang katawan ko sa kalagayan niya. Agad akong kumuha ng panlinis ng sugat at gamot na rin. Ang dami niyang malalaking sugat sa katawan na parang kinalmot ng malalaking hayop. Sakto ring natapos ang panggagamot ko sa kanya at nakatulog na siya. Naisipan kong lumiban na muna sa trabaho para makausap ko siya kung anong nangyari sa kanya. Nang magising siya kinabukasan, ay nangihina siya. Ang sakit ng katawan ko. Aray! Tay, dyan po muna kayo Ano ba kasing nangyari? Iniwan niyo ako. Ang sabi niyo, hihintayin niyo ako sa labas. Pero paglabas ko naman wala na kayo. Tapos na matutulog na ako, tsaka naman kayo pumunta dito sa bahay ko, maraming sugat pa kayo. Ano po ba nangyari? Totoong hinintay kita. Pero bigla na lang may nagtakip ng mukha ko at dinala ko sa likod ng factory. Binugbog nila ako at naramdaman kong may bumaon na mahaba sa katawan ko na parang inalis ang laman ko Nang akala siguro nila patay na ako, tsaka nila ako iniwan. Pero may isang lalaking pamilyar ang boses sa akin na ang sabi sunugin na lang daw ako. Naalis ng bagya yung takip ko sa ulo at nakilala ko kung sino yung nag-utos. Nakatakas lang ako nang umalis ang inutusan niya para kumuha ng pansunog sa akin. Akala kasi talaga nila patay na ako Teka. Tay, sino yun? Sino yung gumawa sa inyo nito? Si Joaquin. At ang mga inutusan niya ay mga aswang din. Yung mga nasa pagawaan, Sanjo, sila ay mga aswang. Ayoko na bumalik doon at makatuluyan lang nila ako Sinasabi ko na nga Kailangan ko na talaga ng konkretong ebidensya para mapatigil yung operasyon nilang yun.
Duda rin ako sa ginagawa natin mga produkto eh. Parang may kakaiba. Iba ang nasa isip ko pero kung totoo man tong naisip ko ngayon, pagbabayarin ko sila. Ano bang gagawin mo ngayon? Sa ngayon, dito ka muna. Huwag ka munang babalik sa bahay mo. Papasok pa rin ako bukas at hahanap ako ng ebidensya laban sa kanila. Puno ng galit ang puso ko pagpasok ko kinabukasan, Kabanong. Hindi ko mapapalampas ang ginawa nila kay tatay. Pagpasok ko sa trabaho, ay nagpanggap ako na walang nalalaman. Naging normal lang din ang kilos ko sa trabaho. Pero bigla ko nilapitan ng mag-ama at tinanong kung nasaan si Tatay Ador at bakit wala sa trabaho nung araw na yon. Malayo ba yung bahay niya sa bahay mo? Ha? Opo eh. Kailangan pang sadyain ng bahay ko bago niya mapuntahan. Sinabi nga rin po niya sa akin kagabi na hihintayin niya ako sa labas pero paglabas ko wala naman na siya. Nakakapagtaka nga ho eh. Hinihintay naman talaga ako noon kapag sinabi niya. Naisip ko nga na baka nakidnap siya kasi hindi rin siya naka-duty kagabi dun sa barangay. Baka may tinakasan nyo na mga utang o kasalanan kaya biglang nawala. Hindi ko alam eh. Pero hindi naman po ganun si tatay. Iba po talaga ang kutob ko. Mukhang may nangyari sa kanya eh. Kapag nalaman ko talaga na may nangyari sa kanya at nalaman ko kung sinong may gawa, gagawin ko rin sa kanila ang ginawa nila kay Tatay Ador. Oy, kumalma ka, iho. Hindi pa naman natin alam kung ano ba ang nangyari sa kanya. Kailangan na munang mahanap siya pero kapag hindi pa rin siya pumasok sa linggong ito, hindi na siya pwedeng bumalik. Masyado na kaming mabait sa mga trabahador namin kaya ayaw naming inaabuso kami. Huwag po kayo mag-alala. Kahit naman matanggal si Tatay Ador marami naman po siyang kayang gawin. Kaya hindi na gaanong magiging kawalan sa kanya kung matatanggal man siya rito. Mabuti naman kung ganon. Hirap naman kasi na makonsensya kami na tanggalin siya tapos pinapabayaan lang niya basta-basta ang trabaho niya. Kung sakaling makita mo ha, sabihan mo siya na pwede pa rin niyang kunin ang natitirang sahod niya. Matapos nilang sabihin yon, ay umalis na rin sila kaagad. Nang matapos ang duty ko nung gabing yon, ay hindi ako umalis ng factory. Hindi rin muna ako rumonda. Sinabihan ko na kasi si Kapitan na gusto ko muna magpahinga pagkatapos ng trabaho ko dahil masama ang pakiramdam ko. Pinasok ko ang lugar na bawal pasukin sa loob ng factory. Ang lugar kung saan talaga ginagawa ang mga pagkain at alak na binabalot namin. At doon tumambad sa akin ang lahat. Dugo at mga parte ng katawan ng tao. Sinasabi ko na nga may kakaiba talagang nangyayari dito eh. Kanino kaya nila hinahatid ang mga to? Kailangan malaman nilang lahat kung anong nandito. Anong ginagawa mo rito? Sanjo? Hindi ba't pinagbabawalan ng pagpasok sa lugar nito kung hindi ka nakasign dito? Una pa lang kita makita. Hindi na talaga maganda ang kutob ko sa iyo eh. At ngayon, nakumpirma kong tama ang kutob kong yun. At anong gagawin mo? Isusumbong mo kami? At sasabihin ang lahat ng nakita mo rito? Sa tingin mo ba, Sanjo, maniniwala sila sa'yo? Isa pa, anong laban ng isang ordinaryong taong kagaya mo sa amin? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kaya wag mo akong maliitin. Hindi ako natatakot sa isang aswang lang. At alam mo na kung ano talaga kami, ha? Kung ganon, hindi ka na talaga dapat makalis pa rito. Mabilis na nagbago ng anyo si Joaquin bilang aswang. Sabay silang sumugod sa akin ng mga alagad niya na nasa likuran lang niya. Sila ang mga kasamahan namin na may kakaibang kilos at hindi namin taga-barangay na siyang may access sa loob ng processing area. Nang daping yun, nasagot ang katanungan sa isip ko kung bakit puro tagalabas ang nagtatrabaho roon at bakit kakaiba ang mga kilos nila. Magiging lamang ka ng mga bote at pakete kinabukasan pagkatapos itong gabi na to. Yun kung magagawa niyo akong patumbahin.
Mga alagad, sugurin siya! Sugod lang! Sige! Siguraduhin nyo lang na tatama lahat ng atake nyo, ha? Ha? Papanong ganyan siya kahusay makipaglaban? Isa lang naman siyang ordinaryong tanod at trabahador. Itong dapat sa'yo! Mga mahihina pala kayo eh! Hindi ba lang ako pinagpawisan? Oh, paano ba yan, boss? Ubus na ang mga alagad mo! Ikaw naman ang isusunod ko ngayon! Diyan ka lang! Isang hakbang mo pa at may mangyayari sa tatay-tatayan mo at sa babaeng mahal mo. Sa mga oras na to, nasa labas na ng bahay mo at ni na Isabel ang ibang mga alagad ko. Isang sabi ko lang, ubos silang lahat ngayon. Sino kaya sa kanila ang uunahin ko, ha? Ano? Halimaw ka! Alam ko! Kaya nga kami mga aswang, di ba? Sa tingin mo ba, nasa katayuan kami ngayon kung hindi namin ginamit ng kung ano kami ng tama? Hindi kami pangkaraniwang mga aswang lang na nag-aabang sa madilim na sulok o sa liblib na lugar. Mas maalam at mas matalino kami kaysa sa inaakala mo, Sanjo! Kapag nalaman kong may ginalaw kang taga rito, sinasabi ko na sa'yo, uubusin ko maging pinakahuling angkan mo! Dahil sa sinabi niyang kalagayan ni na Isabel at Tatay Ador, pinigilan ko ang sarili kong huwag siyang tapusin ng gabing yon. Umalis ako sa lugar na yon at agad na pinuntahan si Isabel sa bahay nila. Kahit alam kong sila na ni Anjo, pero hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala para sa kanya. Nagalit pa nga si Aling Sita nang pumunta ako sa kanila, pero nang lumabas si Isabel ay kinausap naman niya ako. Ginagawa mo dito, Sancho? Baka malaman ni Joaquin na nagpunta ka dito. Gawayan pa namin yon. Talagang paniwalang-paniwala ka sa lalaking yun eh, no? May pasabi-sabi ka pang pag-aaral muna uunahin mo bago magnobyo. Pero hito ka ngayon. Kasintahan mo si Joaquin. Bakit? Dahil mayaman at may pera? Kung nandito ka lang para pagsabihan ako, mabuti pang umalis ka na lang dahil hindi ko kailangan ng mga pangaral mo. Pwede ba? Tanggapin mo na lang na hindi talaga ako magkakagusto sa'yo. Sa tingin mo ba, yan ang pinunta ko rito? Wala na akong damdamin para sa'yo, Isabel. Nandito ako para bigyan ka lang ng babala dyan sa nobyo mo. Hindi tao yung minamahal mo. Kanina, hindi ako umuwi at pinasok ang lugar ng factory kung saan talaga pinoproseso ang lahat. At alam mo ba kung anong nakita ko? Mga parte ng katawan ng tao. Wala namang nawawala sa mga taga rito sa atin eh. Kaya marahil, taga-ibang lugar ang mga yon. Gaya ng babaeng nakita namin ni Tatay Ador na sakay ng isang sasakyan at binaba sa labas ng factory. Anong ibig mong sabihin? Na mga tao ang ginagawa nila mga pagkain dyan sa factory? Ano yung mga lumang kwento na panakot sa mga bata? Sino bang maniniwala sa mga sinasabi mo, Sanjo, na wala man lang sapat na katibayan? Alam mo, ang mabuti pa, umalis ka na dahil maya-maya ay darating na rito si Joaquin. Hindi ko naman talaga inaasahan na maniniwala ka sa akin eh. Bulag ka na riyan sa nobyo mo. Sinasabi ko lang to para hindi ako makonsensya kung sakaling may gawin sa'yo ang lalaking yun. Hindi ko na pinahaba pa ang naging usapan namin kabanong umuwi na ako sa bahay para gawin ng isang bagay. Pagkarating ay agad-agad kong binuksan ang aparador at kinuha ang kahon na naglalaman ng mga lumang kagamitan ni tatay. Nasa kwarto noon si Tatay Ador at narinig na dumating ako. Kaya lumabas siya. At nagtataka siya kung bakit ko hinahalungkat ang mga lumang gamit ng tatay ko. Oy, Sanjo, anong ginagawa mo? May nangyari ba? Tama ang hinala ko, Tay Ador. Nung una, nag-aalangan pa ako eh. Ayaw ko lang kasi na magmukhang katawa-tawa at gumawa ng mga kwento. Pero hindi na makakaya ng konsensya ko na palagpasin ng isang gabi na may ibang buhay naman silang kukunin. Teka. Ano bang sinasabi mo hindi ko maintindihan? Mga aswang sina Joaquin at ang tatay niya, Tay Ador. Hindi rin mga tao, mga kliyente ng mga yon. Pinasok ko yung pinagbabawal na lugar sa factory. At alam mo ba kung ano nakita ko? Mga parte ng katawan ng tao. At baka nga mga dugo ng tao rin yung mga nasa bote. Teka, sandali .
May kinalaman din kaya yung nakita nating babae na binaba mula sa sasakyan dun sa may factory? Oo, Tay. At doon talaga dapat dadali ng babae na yon. Kaya pala, hindi taga rito sa atin ng mga nasa processing area eh. At tuwing gabi lang sila nagtatrabaho. At tayo sa umaga. Dahil yan pala ang sekreto nila. Parang babaliktad ang sikmura ko sa mga nakita ko ron, Tay. Kaya pala bawal tayong kumuha mula sa mga ginagawa natin. Kung ganun anong balak mo ngayon? Bahala na kung ano mangyari sa akin. Pero titiyakin kong huling gabi na nila rito sa atin. Isasama ko sa'yo. Ako gugulpi doon sa wakin na yon. Duwag Pinagtulungan ba naman ako nang hindi ako nakahanda? Malas niya't nakaligtas pa ako. Natatandaan ko pa ang mga dasal at orasyon na tinuro sa akin ng tatay ko bilang panlaban sa mga aswang at masasamang elemento. Sinuot ko ang mga malalakas na mutya ni tatay. Pinagamit ko naman kay Tatay Ador ang buntot pagi bilang sandata at ang gamit ko naman ay ang mga arnis ng tatay ko. Tagtungo na kami sa factory. Gaya nga ng inaasahan ko, may nagtatrabaho pa rin. Talagang matigas ang mukha ng mga aswang na to E di gawin nating mga giniling. Oo nga no, bakit nga naman hindi? E di tara na, para makabawi-bawi naman ako sa mga to. Hoy! Itigil niyo yan! Wala muna raw trabaho ngayon dahil mag-e-exercise tayo. Nagkatinginan sila, pero nang iwagayway ni Tatay Ador ang buntot pagi na hawak niya at patunugin ang dalawang arnis na hawak ko, ay doon pa lang nila itinigil ang mga ginagawa nila at tumarap sa amin. Hindi ko na hinintay na mauna silang sumugod kaya nauna na ako. Kayo naman ang ibabalot ko ngayon! Tayador! Dito ka ulit sa likod ko nang madali nating maubos ang mga to! Sige, pero mukhang marami ang mga to Kakayanin ba natin to? Ano ka ba naman, Tay? Basta ako kasama mo, kaya yan! Mukhang kinakabahan ako rin sa sinasabi mo Inatake ko na isa-isa ang mga kalaban. At tulad ng inaasahan ko, mga aswang din sila. Pumulong ako ng tigalpo sa hangin para hindi sila makakilos ng ilang minuto. At kinuha ko yung pagkakataon para tapusin ang karamihan sa kanila. Sa ganoong paraan ay hindi naging mahirap para sa amin na tapusin sila isa-isa. May natirang naghihingalo na ang sabi ay habang abala kami sa pagtatapos sa kanila, ay malamang sa mga oras na yon ay nahawaan na ng pagiging aswang si Isabel, ni Joaquin at ng tatay niya. Isabel! Pasensya ka na kung dito sa bunkhouse kita dinala. Dito kasi ang gusto ni Papa na mag-family dinner Family dinner? E di sana sinama ko na rin si nanay papunta rito. Huwag kang mag-alala, iha. Maya-maya lang ay nandito na rin siya. Gusto ko kasing mapag-usapan natin ang tungkol sa inyo ng anak kong si Joaquin. Nako, mukhang ibang bagay po yata ang pag-uusapan natin ngayong gabi Magandang gabi po, Sir Dencio at Sir Joaquin. Nandito na pala ang nanay mo. Sita, wag mo na akong tawaging Sir. Dencio na lang. Total magiging pamilya rin naman na tayo. Hindi ba, iha? Nako, tungkol ba sa pag-aasawa ang pag-uusapan natin? Gusto ko muna sanang makapagtapos ang anak ko at magkaroon ng stable na trabaho bago siya pumasok sa ganyang bagay Ayoko kasi siyang umasa lang siya sa asawa niya kung sakali. Aling Sita, hindi niyo dapat inaalala ang mga ganyang bagay. Dahil lahat ng makabubuti kay Isabel ay gagawin ko para sa kanya. Dinalang araw na mag-ama si Isabel sa bunkhouse na ginawa namin at nasa isang hapunan sila. At isa sa mga pagkaing ihahain ay may laway ng aswang na sa oras na makain ni Isabel ay magiging katulad na siya ni Joaquin. Dali-dali kaming nagpunta ni tatay doon. Kahit na hindi namin tsak kung aabot pa ba kami o hindi na. Luto ko ng espesyal na pagkain para sa iyo, iha. Hindi ako ganun kahusay sa kusina pero para sa nobya ng anak ko, kailangan kong magpabida.
Nako tito, nag-abala pa kayo. Pero alam ko namang masarap yan eh. Ah, nandito na pala. Ayan, sige. Tikman mo. Sabi mo sa akin kung okay ba siya, pero ubusin mo na muna ha. Sige po. Parang kakaiba ah. Parang kulang po yata sa asin o ano? Ay basta ubusin mo na lang. Nagiging masarap na yan katagalan. Sige po. Ay, pero teka. Parang may sumabit sa ngipin ko ah. Teka. Kuko ba ito? Sandali. Bakit parang daliri ng taong nasa sabaw ko? Ang dami mo namang arte. Ubusin mo na lang yan. Sandali. Bakit niyo ba pinipilit ang anak ko na kainin ng pagkain na yan? Na may daliri ng tao? Anong klaseng tao ba kayo? Naabutan namin na sumusuka si Isabel habang pilit na pinapakain ni Joaquin ng pagkain nasa mesa habang hawak naman ng matandang si Dencio si Aling Sita. Pumapalag pa si Aling Sita nung una, ngunit nang makita niyang nagpalit na ng anyo si Dencio bilang aswang, ay doon na siya nawala ng malay. Agad na sinugod at sinunggaban ko si Joaquin. Hayop ka! Ang tigas talaga ng mukha mong aswang ka ha! Sagabal ka talaga, tanod ka! Kung inakala mong makakalabas kayong lahat ng buhay sa bahay na ito, nagkakamali ka! Eh di mas maganda, magsasama tayo na matagal. Walang yaka, Joaquin. Pinagkatiwalaan kita. Sana pala naniwala na lang ako sa sinabi ni Sanjo na aswang ka talaga. Kasalanan ko ba kung tanga ka at hindi naniwala sa manliligaw mo? Akalain mong mas naniwala ka sa akin na bago mo lang nakilala kaysa sa kanya na matagal mo nang kakilala? Paano? Ambisyosa ka rin kasi. Kumakapit ka sa lalaking mayaman para gumanda ang buhay. O walang kwentang tao talaga. Hindi ginagamit ang utak eh. O edi, saan ka ngayon dinala ng puso mo? Walang yaka. Niloko mo lang ako. Tama na Isabel, nangyari na eh. Tumabi ka, tatapusin ko itong mga halimaw na to. Masyado kang mayabang, bata. Hindi mo yata alam kung sino ang mga kaharap ka. Mas lalong hindi mo rin alam kung sino ang kaharap mo. Sanjo, ako nang bahala rito sa tatay ni Joaquin at ikaw nang bahala din sa Joaquin na yan. Nagsimula ang laban namin ni Tatay Ador laban sa mag-amang Dencio at Joaquin. Habang abala kami sa pakikipaglaban, ay marahan namang nilapitan ni Isabel ang nanay niya at ginising ito. Ilang sandali lang naman ay nagkaroon ulit ito ng malay at nakitang nakikipaglaban kami kina Joaquin na noon ay nasaan yung aswang na. Nanginginig ito sa takot habang sinasabi kay Isabel na umalis na sila. Pero Nay, paano sila Sanjo? Humingi na lang tayo ng tulong kay na kapitan para sa kanila. Isabel, umalis na kayo! Makinig ka sa nanay mo! At sa tingin mo ba makakalis pa kayo ng buhay rito? Gaya ng sabi ko, mamamatay kayong lahat sa loob ng bahay na ito! Nagulat kami nang hinampas sa matandang aswang na si Dencio ang sahig. Naglika ito ng matinding pagyanig. Dahilan para magsilaglaga ng mga kagamitan sa loob ng bunkhouse. Mula sa ilalim ng lupa ay nagsilitawan ng mga malalaking ugat. Iginapos nito sina Isabel at Aling Sita. Pagkatapos ay sinandal niya ang mga ito sa pader. Pakawala mo sila! Kung gusto mong makawala sila, talunin niyo muna kami! Dahil oras na hindi at mamatay kayong dalawa ni Ador, mawawala rin sila! Hindi basta pagkaraniwang mga ugat sa mga yan, iho! Dahil habang tumatagal, ay kinukuha ng halaman na yan ang lakas ng isang tao. Ibig sabihin, habang tumatagal na nakagapos sila riyan, unti-unti silang mawawalan ng buhay. Kaya, bilisan mo! Ah! Sumpain kang aswang ka! Hetong sa'yo! Nakalimutan mo yata na
Ako ang dapat nakaharap mo, Tanod! Sancho! Sa kanan mo! Dahil sa pugso ng damdamin, ay nakalimutan kong si Joaquin ang kalaban ko at sinugod ko ang ama niya. Dahilan para hindi ko napagandaan ang atake ni Joaquin sa akin. Sa lakas ng suntok niya ay parang umugong ang tenga ko at malakas akong napasandal sa dingding. Sandaling nahirapan akong huminga dahil doon. Pinagtawanan ako ni Joaquin pero ngumisi lang ako sa kanya. Sancho, ayos ka lang ba? Ayos lang po ko, Tay. Ayos ka rin ah! Nagawa mo pang ngumiti sa kabila ng ginawa ko sa'yo? Mukhang tama nga ang sinabi mo. Hindi ka basta-basta. At natutuwa ako dahil doon ha. Sancho, kailangan matalo na natin sila kaagad. Nagsimula nang mamutla sina Isabel at Sita. Sancho! Inaantok na ako! Anak! Huwag ka matutulog, Diyos ko! Tulungan niyo po kami! Ilang sandali na lang at tuluyan na silang maghihina. Ano nang gagawin mo ngayon, binata, ha? Matalim ko silang tiningnan. Kinalma ko ang aking sarili at sinamo ang mga mutya na dala ko. Nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha nilang mag-ama. Biglang uminit ang aking pakiramdam at naramdaman ko ang kakaibang lakas na hindi ko ramdam kamakailan habang kinakalaban ko sila. Ang hindi ko alam ay pinaghahandaan din pala nila ako. Sabay na sumugod ang mag-ama. Akala ko'y sakin pero bigla silang nawala sa harapan ko at sinugod si Tatay Ador. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang parehas nakabaon sa balikat ni Tatay ang matatalas nilang mga kuko. Hindi! Tatay Ador! Sancho, tapusin mo sila! Tatay Ador! Talagang ginagalit niyo ako, ha? Ang dami mo kasing arte. Kanina pa tayo naglalaban pero ngayon, subukan mo magsalita! Habang apala si Joaquin sa panunuya sa akin, ay bigla ko siyang sinugod ng di niya namamalayan gamit ang punyal na nakasuksok sa likuran ko. Sinubukang lumapit ni Dencio pero mabilis ko siyang hinampas gamit ang pamhalong hawak ko. Napaangil siya dahil sa lakas ng ginawa ko sa kanya. Gas portal ka! Mawawala rin naman ang lata nandito sa bahay na ito. Sisiguraduhin ko naman na kasama kayo mag-ama. Kahit anong gawin mo, hindi mo kami kaya! Anong kakayahan ng kagaya mo sa tulad namin? Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang kakayahang yan pero sinasabi ko sa'yo, hindi mo kami kayang patayin! O talaga? Mukhang minamalit po mga pamana sa akin ng tatay kong antingero ah. Partida! Wala pa akong training ng lagay na to. Pero alam kong kayang-kaya ko kayong tapusin mag-ama. Uunahin ko na sana ang tatay mong hukluban pero ayoko nang maulila ka kagad eh. Pagsasabayin ko na lang kayo. Nakasama ka lang na patamaan kami. Akala mo kung sino ka na. Mahaba pa ang gabi, bata. Kagaya ng magiging paghihirap. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka magustuhan ni Isabel. Masyado kang hambog kahit wala ka namang napapatunayan sa sarili. Ay nako, ang tao nga naman, parehas na mahihina sa lahat ng aspeto. Kaya laging nalalagay si kapamakan dahil mas marami pa ang level ng emosyon kaysa utak eh. Kawawa ka naman! Akala mo napipikon pa ako sa mga pang-iinis mo? Sa tingin mo ba talaga, panghihinaan pa ako ng loob sa lahat ng mga nangyayari ngayon? Komedyante ka yata eh. Pasensya na ah, pero hindi ba benta ang biro mo? Mas lalo akong nababana sa mukha mo eh. Alam mo, mas bagay sa iyo ang anyo ng isang aswang. Mas pogi ka dyan eh. Kaya i-maintain mo na lang yan. Iniinsulto mo ba ako ha? Hindi ah. Honest lang ako. Napikon siya sa mababaw kong pang-iinis sa kanya. Kaya sinugod niya ako pero naiwasan ko naman kaagad. At sa wakas, nahuli ko ang kahinaan niya. Pinipikon ko siya hanggang sa hindi na siya magkamayaw sa ginagawa niya. Hindi na ako natatamaan sa mga pag-atake niya sa akin. Hanggang sa
Nakikita kong napapagod na siya at yun ang kinuha kong pagkakataon para atakihin siya. Tinusok ko ang mga mata niya gamit ang arnis na hawak ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa negosyo niyo! Tumabi ka muna! Papansinin din kita, okay? Isa-isa lang! Masyado kang excited eh! At sino ka para diktahan ako? Aba, ayaw mo talagang makinig ah! Eh di sige, magsama kayo! Tumuntong ako sa bangko na nasa gilid at tumalon ako sa likod na matandang aswang na si Densyo. Sinakal ko siya gamit ang arnis na hawak ko. Napapansin ko naman na umuusok ang likuran niya na lumalapat sa medalyon na suot ko. Kaya tinanggal ko ito sa leeg ko at isinuot ko sa kanya. Tsaka ko siya sinipa ng malakas mula sa likuran, dahilan para matumba siya. Doon ay unti-unting nasusunog ang katawan niya. Hindi! Hindi! Anong ginawa mo sa akin? Alisin mo to! Sinabihan na kita eh, pero hindi ka nakinig sa akin eh. Hindi! Tama, anong nangyari sa'yo? Anong ginawa mo sa pamakosan niyo? Ha? Wala. Eto, nagiging lit yung aswang na. Ang kulit kasi eh. Sinabi kong sandali lang, ayaw makinig eh. Walang yaka, Sanjo! Anong ginawa mo sa pagko? Binak! Tulungan mo ko! Binak! Tuluyang naging abo ang matandang aswang na si Densyo. Kinagalit ito ni Joaquin. Ang akala ko nung una ay magiging madali na ang laban dahil mag-isa na lang siya at wala na ang kanyang paningin. Ngunit hindi ko alam na kaya pala niyang pagalingin ang sugat niya. At yun na nga ang nangyari sa mga mata niya. Ha? Teka, paanong? Ha? Gulat ka ba? Naaliw ka na kasi sa pakikipaglaro eh. May pagkakataon ka na kanina na tapusin ako, pero nagsayang ka lang ng oras. Nakikita mo ba ang mga kasama mo? Unti-unti na silang namamatay habang ikaw, ganun pa rin. Mayabang pa rin. Pinatay mo nga si Papa at nawala ang mga ugat na nakapulupot kina Isabel. Pero mahina na sila. Hanggat hindi sila nalalapatan ng lunas, mamamatay rin sila kalaunan. Sabay kayong mamamatay lahat sa bahay na ito. Kaya sinadya ko talagang malayo ito sa mga tao eh. Para walang kahit na katiting na ingay ang maririnig mula sa kabahayan. Bakit nyo kasi ginagawa ang mga ito? Tahimik ang lugar na ito eh. Pero ginulo nyo. Hindi. Hindi. Ikaw ang mali. Dahil wala naman talaga kaming balak manakit na mga taga rito. Nag-alok mga kami ng mga trabaho, hindi ba? Patataas pa ang mga sahod. Saan ka makakakita ng magbabayad sa iyo ng ganyan? Pero anong ginawa mo? Pinakialaman mo ang mga ginagawa namin. Dapat tumahimik ka na lang eh. Tingnan mo ang nangyari ngayon. Dahil sa pagiging pakialamero mo, nadamay ang mga inosenteng tao. Binabaliktad pa talaga ako ng loko na to eh. Hoy! At sa tingin mo, hahayaan ko lang na mambiktima kayo ng mga inosenteng tao? Ginagawa niyo pang tambakan ng mga biktima niyo ang lugar namin at dinamay niyo pa talaga kami ha? Buti walang free sample mga palindan niyo. Kung nagkataon eh, tao na pala inuulam namin sa agahan. Kahit ilang beses mo pang paggalingin ang sarili mo, paulit-ulit kitang tatapusin. Nauna na ang tatay mo. Kaya susunod ka na rin! Hindi niya nakita ang ginawa ko sa tatay niya kaya hindi niya alam ang pwede kong gawin sa kanya. Pinulot ko ang medalyon sa sahig kung saan naging abo ang tatay niya at sinuot itong muli. Humarap ako sa kanya, hawak kong arnis sa magkabilang kamay ko. Nang mga oras na yon, kailangan ko ng seryosohin ang pakikipaglaban ko sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bubuhayin. At kapag nawala ka na, magagawa ko ng lahat ng nais ko kay Isabel. Alam mo bang kayang-kaya kong alisin sa kanya ang mga nalaman at nakita niya? Napakadaling ihipnotismo ang gaya niya. Inosente at puro. Tamang-tama para maging ina ng mga lahi ko.
Yun ay kung papahintulutan kitang mangyari yun. Hindi sinasabi yan. Ginagawa yan. Muli ay nagtagisan kami ng lakas. Natatamaan ako ng mga suntok niya at natatamaan din siya ng mga hampas ko sa kanya. Halos mawasak na ang loob ng bahay na yon dahil sa amin. Hindi ko na rin napapansin na marami na rin pala akong mga pasa at sugat sa katawan dahil nakatuon ang isip ko sa laban naming dalawa. Naging matipid na ako sa salita at itinuon ang mga mata sa kanya. Nakakatunaw ang mga tingin mo ah. Sa wakas, seryoso ka na rin. Naging seryoso na ako kanina, pero mas siseryosohin ko na ngayon. Hindi na ako pwedeng maging kampante. Tama ka. Hindi kita dapat minamaliit. Pero hindi pa rin ako natatakot sa'yo. At tatapusin pa rin kita. Pinilit ko nang tapusin ang laban naming dalawa. Hindi ako dumidistansya sa kanya kahit na halos hindi pumapalya ang mga tama niya sa akin. Dahil hinihintay kong makaramdam siya ng pagod at mawala ng lakas. Dahil doon ko na siya tutuluyan. Katagalan nga ay napagod na siya. Nang magkaroon na ako ng pagkakataon, doon ko na isinabit sa leeg niya ang medalyon ko. At gaya ng nangyari sa tatay niya, unti-unti rin siyang tinutupok ng apoy. Ano tong sinuot mo sa akin? Alisin mo to! Ano ba to? Yan ang di ko magagawa. Oras na para bumalik ka sa pinanggalingan ng lahi mo. Hindi! Ay, sa wakas, natapos din. Aray! Walang iya. Ngayon ko lang naramdaman ng mga sugat at bugbog ko sa katawan Sanjo! Nagulat ako nang marinig ang boses ni Tatay Ador. Agad ko siyang nilapitan. Namumutla na rin siya at patuloy pa rin ang pagdurugo ng mga sugat niya. Sina Isabel at Aling Sita naman ay ginising ko na rin pero nangihina pa rin siya. Dahil lahat sila ay mahina na kaya lumabas na ako at humingi ng tulong at sakto naman na may dumaang tricycle kaya nadala ko sila kagad sa pinakamalapit na pagamutan. Salamat sa pagliligtas sa akin. Siguro, kung di na ako nagpumilit na sumama sa iyo hindi ka siguro gaanong nahirapan. Naku tay, ganun pa rin po. Mahirap pa rin. Hindi, biro lang ho Ano na bang nangyari doon sa factory? Hindi ko pa nare-report kay Kapitan. Mamaya po pupuntahan ko siya para sabihin sa kanya. Mas inuna ko po muna kasi kayo ni na Isabel Nag-aalala rin kasi ako sa kalagayan nyo. Baka ano nang mangyari sa inyo. Talo ka na, malalim ang sugat mo. Patagal pa namang maghilom ang sugat kapag matanda na. Ay, grabe ka naman sa matanda. Hindi, biro lang tay. Pinapatawa lang kita. Kumusta naman sina Isabel at Sita? Ayos naman na raw po sila, sabi ng doktor. Pero hindi ko pa po napupuntahan Saka na lang po kapag kailangan. Hinawakan ni Tatay Ador ang mga kamay ko at ngumiti sa akin. Nang araw din na yon ay pumunta ako sa barangay hall para sabihin ang mga nangyari. Agad din naman silang tumawag ng mga otoridad para tingnan at suriin ang loob ng factory at doon nga nila lahat nakita ang mga nakakasuka at nakakagimbal na mga bagay na sinabi ko. Tinanong nila ako kung sino ang may gawa noon pero hindi na rin sila naniwala sa mga sinabi ko. At yun ang sinabi ko nang bumalik ako ng ospital. Pinagtawanan ba naman nila ako sa police station, Tay? Hahanapin daw nila si Joaquin at Dencio. Paano nga nila mahahanap ang mag-amang yun Tinapos ko na sila. Bahala sila. Hayaan mo na. At magtatanong din naman sila sa amin ni na Isabel at ganun pa rin naman ang sasabihin namin. Nasa kanila na yon kung maniniwala ba sila o hindi. Basta ang mahalaga, wala nang mag-ama na yun sa barangay natin at sarado na ang factory. Sayang din ang trabaho ron. Malaki ang kita kaso nga lang aswang yung may-ari at mga tao ang laman ng mga produkto nila. Grabe no? Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na merong ganon.
Wala na tuloy akong tiwala sa mga binebenta ngayon sa mga kagaya nun eh. Natakot na po ba kayo? Ay abay, sino ba namang hindi matatakot? Yung ang sarap ng kain mo tapos karne pala ng tao yun. Ay nako, bibili na lang ako ng gulay at doon na ako sa kapitbahay na kumakatay ng baboy at manok bibili ng karne para makasiguro. Sigurista yan. Ay, siya nga pala. Pinunta mo na ba si Isabel? Nakausap na ba kayo? Tiningnan ako ni tatay sa mga mata at bigla namang nawala ang saya sa mukha ko. Ang totoo kasi ay hindi pa ako handa na makausap si Isabel. Pero hindi ko pa rin sila pinabayaan ng nanay niya sa ospital. Hanggang bumuti na ang kalagayan nila at sabay na silang makalabas lahat sa ospital. Gaya ng nakasanayan ay bumalik na ako sa trabaho ko. Oh, Sanjo, magpapagawa ng linya ng kuryente si na Iping ah. Naghahanap kasi sa akin kung may kakilala ba raw akong marunong gumawa. Sinabi ko na ikaw, kaya yon. Kaya pinapupunta ka sa kanila bukas. Ang tanong, kaya mo nga ba? Huwag ka munang magronda bukas para mahaba ang oras mo sa trabaho at makapagpahinga ka rin. Sige po tay, pupuntahan ko po bukas. Salamat ah. Bibigyan na lang kita pag binayaran na ako. Eh, kahit pang merienda lang masaya na ako. Wala naman pong problema. Kayo pa ba? Malakas kayo sa akin. Ay, nako. Palabiro ka talagang bata ka. Mana lang po ako sa inyo, no? Habang nag-uusap kami ni Tatay Ador, ay nabanggit niya sa akin kung hindi ko na ba raw susunduin si Isabel sa sakayan ngayon na wala na si Joaquin. Hindi na ako nakasagot. Mas pinili ko na lang kasi na dumistansya na lang at sarili na lang at trabaho ang atupagin. Kinabukasan ay pinuntahan ko na ang trabaho na sinabi sa akin ni Tatay Ador. Nang matapos naman ako ron, ay binayaran kagad ako ng may-ari ng bahay. Masaya ako nung naglalakad papunta sa bahay ni Tatay Ador nang biglang makakasalubong ko si Isabel. Sanjo, pwede ba tayo mag-usap? Ha? Sige ba? Doon na lang tayo sa may upuan sa ilalim ng puno para di ka mainitan. Sige. Ano bang kailangan mo? Iniimbitahan ka ni nanay sa bahay na magapunan mamaya. Ha? Bakit daw? Kaarawan ba ni Aling Sita? Hindi. Gusto lang niyang magpasalamat sa pagtulong mo sa amin. Pumunta ka ha. Sige. Kailangan ba nakapormal? Hindi. Kahit ano pwede mong suotin. Dahil ayoko na mapaya si Isabel kapag tumanggi ako, ay pumayag na ako sa paanyaya ng nanay niya sa akin. Pagdating ko sa kanila, ay masaya akong binati ni Aling Sita sa unang pagkakataon. Nasanay kasi ako na masungit siya palagi sa akin at yun lang ang unang beses na naging maganda ang pakikitungo niya sa akin. Sanjo, nako, salamat at dumating ka ha. Halika, pasok ka sa loob. Hindi po ba nakakaya, Aling Sita? Ay, siya nga pala. May dala po pala ako para sa inyo ni Isabel. Pasensya na po, yan lang ang nakayanan ko. Ay nako, nagabala ka pa. Maraming salamat dito ha. Ay maupo ka muna at ilalagay ko lang muna ron itong daladala mo ha. Sige po. Ang dami naman pong hinanda, Aling Sita. Pupunta po ba dito si Kapitan? Nako, hindi Sanjo. Niluto lahat yan ng nanay para sa'yo. Ha? Naku, nakakahiya naman. Kahit isang ulam lang sapat na sa akin, no? Para namang may birthday sa ramen ito. Naupo na kami at naunang kumain habang nagkukwentuhan. Doon na rin humingi ng tawad sa akin si Aling Sita sa mga sinabi niya sa akin nung una. Ganon din si Isabel. Pero ngumiti lang ako at sinabi sa kanila na wala na sa akin lahat yon at naintindihan ko sila parehas. Sinabi naman sa akin na Aling Sita na maaari ko nang ligawan ng anak niya kung gusto ko. Mukhang
Hindi pa po yata panahon para riyan. Mas maigi po yata na makatapos na lang muna si Isabel sa pag-aaral niya at makahanap ng magandang trabaho para makatulong po sa inyo. Nag-iipon din po kasi ako para makapag-aral ulit eh. Inalok din ako ni Kapitan na maging scholar niya. Kaya tinanggap ko na. Kailangan ko muna maging karapat-dapat. Pero kung sakaling hindi man maging kami ni Isabel masaya pa rin ako para sa kanya. Tsaka, andito lang naman ako palagi para sa kanya bilang kaibigan. Naiintindihan ko. At natutuwa ako sa mga plano mo. Sana makamit mo ang lahat ng mga gusto mo sa buhay. Patawad sa lahat, Sanjo. Huli ko na nang napagtanto lahat ng nagawa ko sa'yo. Basta kapag kailangan mo ng kausap o kaibigan, nandito lang ako para sa'yo Oo naman. Pero, ang sarap po lahat ng luto nyo, Aling Sita. Magtayo po kaya kayo ng karinderya. Ang sarap lahat eh. Maraming nagbago sa buhay namin matapos ang lahat ng nangyari. Mas natuto kong pahalagahan ng sarili ko. Igalang ang pasya ng mga tao sa paligid ko. At huwag basta magtitiwala at makampante sa mga bago lang nating nakikilala. Nakapagtapos ako ng pag-aaral kabanong at inaral ko rin muli ang mga kaalaman ko at kakayanan na iniwan sa akin ng tatay ko noon. Dahil alam kong magagamit ko rin ang mga yon sa mga hindi inaasahang bagay. Samantala, hindi na talaga kami nagkatuluyan ni Isabel. Nakapag-asawa na ako ng kasama ko lang din sa trabaho at si Isabel naman ay nasa ibang bansa na nagtatrabaho kasama ang kapatid ng nanay niya. Doon na rin tumira kasama niya si Aling Sita. Sana po ay may napulot kayong aral sa kwento kong ito. Muli, ako po si Sanjo at ito ang aking kwento. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Bago po tayo magwakas, kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin ngayong araw na ito ay inaanyayahan ko po na bumisita kayo sa isa pa nating channel, ang Kabangers TV, kung saan marami rin pong magagandang kwento doon. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe pareho sa ating mga channel na ito para makasama kayo sa first 100,000 subscribers. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!